Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng update mula po sa Middle East, dyan po sa Israel. Alamin po natin ang kalagayan po ng ating pong mga kababayang Pilipino dyan po sa naturang bansa. Nasa kabilang linya via Zoom, si Ambassador Eileen Mendiola, ang ating pong Philippine Ambassador to Israel. Magandang tanghali po mula po rito sa Pilipinas, Ambassador Mendiola. Welcome po sa DWIZ, Aliw Channel 23. Drew Nasino po, Ambassador. Good morning, Drew. Magandang umaaga sa lahat ng tagapakinig mo. Opo, amat po, Ambassador, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong himpilan. Unahin na po namin, lalo na po kayo, Ambassador, dyan po sa kinalalagyan nyo po dyan sa, tama po ba, Tel Aviv po ba yan, Ambassador? Kamusta po ang inyong sitwasyon dyan? Tama ka, nandito kami ngayon. Ang Philippine Embassy ay nandito sa Tel Aviv. Gusto ko lang sana ipahayag sa lahat ng mga kababayan na ang Philippine Embassy dito ay staffed by the DFA, DMW, OWA at saka DND po. So ito po yung team ko dito sa embassy at lahat po kami ang tutok po namin ay magbigay ng serbisyo po sa mga kababayan natin dito sa Israel. So, last night po, medyo wala namang masyadong kaganapan. Maliban po dun sa mga, there were at least 2 times na nirequest po kami na to take shelter, pero wala naman po kaming narinig na mga explosions, no? So, that's a magandang pagunitain po yon na yung Iron Dome po ng Israel nag-hold, no? Just the same po, this morning magsha-shoutout ho kami sa community para ma-check po namin kung kumusta din sila. Opo. Ma'am, kayo po ba ay meron ding bomb shelter dyan po mismo sa embassy? Dito po sa embassy meron po tayong shelter, no. We're using the basement po. Pero sa totoo lang po, kailangan din siyang reinforce, no? Kasi meron kami mga maliit na kwarto na bomb shelter din po, pero hindi rin po kaya i-accommodate yung kabuuan po ng embassy. Ay, ganon. Okay. Kasi just to let your listeners know, nagto 24/7 na po yung embassy. So, we're almost 30 po na nandito. So, syempre, medyo siksikan din po. Pero meron ho ba tayong mga kababayan din pong Pilipino na dyan po muna pansamantala pong nanunuluyan? Meron hong temporary shelter na mini-maintain ang DMW. So doon po, maximum po na ang kapasidad is 30. So every so often po may request na pumasok at gamitin yung shelter at pinagagamit naman po ng ating DMW team. Opo. Ma'am, nabisita nyo na po ba yung, ano lang kami ma'am, bigyan nyo po kami ng background kung paano po ang inyo pong routine dyan. Kapag kayo po ay lalabas, pupunta po, bibisitahin po ninyo yung mga kababayan po nating mga apektado, just like po yung mga nasugatan po na mga Pilipino. Kayo po ay may kasama rin pong, of course, mga security personnel. Kayo po ay ano ba yung sinasakyan nyo, ma'am? Bomb-proof ba yan? Bulletproof ba yan, Ambassador? Drew, wala kaming bulletproof vessels, bulletproof na mga sasakyan, no? Opo. So ganito po usually ang nangyayari po sa amin. We take last Saturday as an example. Pagkatapos naming nalaman na apektado po yung Rehovot, for example, no. Ang ginawa po natin, nag-deploy po tayo ng several teams. May Rehovot po, meron din Bat Yam kasi dalawang lugar yan na malapit dito po sa Tel Aviv Center na kailangan na atake po. These are residential areas. So ang ginawa po inassign ko po ang isang team na DMW, isang team na OWA, tapos isang team na DFA po. Iba-iba po ang pinuntahan. Tapos may isang team po na yung defense po. Opo. Nagpuntahan po. So, kanya-kanyang naglakaran para i-check yung mga kababayan natin. Now, all of this cars, hindi po bulletproof. Pero po, sabi ko po sa mga kababayan, sa mga team members natin na pag lumarga po, suotin na po, i-make sure na nandoon din po, ready po yung
Kevlar vest po May namin vest at saka naman. yung mga, Opo. tsaka mga helmet po. Just Okay. in case po, no? Just in case kailanganin po. Pero wala po kaming security personnel Aha. na naka-assign sa amin. Naku. Maliban po siyempre yung mga nasa defense po natin, no? Opo. Pero may pinalalakad din natin na separately para mag-check doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin. Alright. Opo, naku ma'am, medyo challenging pa lang inyo pong sitwasyon dyan sa Tel Aviv, Israel. Pero yung atin pong mga tama ho ba ma'am? Pakilinaw po, ilan po yung binabanggit ho ninyo na nasa critical po na kondisyon, yung mga nasugatan? Isa po yung critical talaga na condition, no? Life-threatening po siya at kahapon ho may combined team po ng DFA. Pumunta po ako. So kasama ko yung DFA team, kasama ko po ang ang OWA team. Binisita po namin, no, yung sitwasyon nila at nakipag-ugnayan po tayo dun sa doktor. Opo. Ang galing po, ang natutuwa lang po ako, no, despite the situation. I'm very happy po na ang ginawa po ng first responders po nung nakita nila sitwasyon ng kababayan natin. Dinala po siya sa isa sa mga pinakamagaling na hospital dito sa Israel that can do that just yung mga trauma cases po, yung mga emergency cases. Nung nakita po natin siya, I think makikita po ninyo sa Facebook Opo. kung sophisticated po yung setup nung kanyang ginamit advanced technology. Oo. Actually, ito ho yung technology I think that magbe-benepisyo po ang bansa natin pag nakuha natin. Alright. Ano po, kinonvert po nila yung technology na natutunan nila sa COVID into other parts of the body. Yung mga ganon. So, they've innovated po nag-innovate sila from cardio to COVID to application po doon sa particular case ng kababayan natin. Alright. Opo, Ambassador, so ilan na po ang sugatan po ng mga Pilipino? Do you have the exact figures po, Ambassador? Sa actual na sugatan po, 7 po ito. 7. 7 po. Kasi as of today po to, as of... At wag naman na sana madagdagan. Ngayon po. Ang nga ho, sana po. Pero ho, nakauwi na po yung karamihan dyan. Alright. Yung may isa, yun nga, yung critical at saka yung isa na moderate po siya na nasa hospital pa rin, pero moderately to slightly critical po. Pero this one will definitely survive po. Ang kailangan lang tingnan po yung mobility niya, kung paano yung impact ng attack sa kanya in terms of her mobility. Alright. Opo, Ambassador, nakausap nyo na po ba, although may sinasabi rin po ang DMW na they are ready po, worst comes to worst, ay magkaroon po ng mass evacuation or mass repatriation na tinatawag po nila. Ready na ho ba kayo just in case, Ambassador, na lumala po ang sitwasyon? Thank you, Drew. May contingency plan tayo tungkol dyan, no? So while we are looking at addressing yung immediate needs ng mga kababayan natin, the DFA po is working, yung mga embassies po natin, Karatig Bayan, the DFA has contacted po the embassy in Jordan, the embassy in sa Greece din po. So we're setting up yung mga possibilities, pero kailangan ko lang sabihin na yung airport po ng Ben Gurion dito sa Israel sarado po, wala pong incoming or outgoing. So kailangan po nating isipin, no? So by land ho. Actually, meron ho kaming yung mga ibang pilgrims po na malapit sa Jordan. Opo. Naitawid na po sila, no? Tapos meron din ho mga delegations na nandito nagkataon na mga bisita po ng Israeli government. May plano po kami na itawid din sila by Thursday ho, tatawid din sila. So yung mga siniset up po natin ngayon, yung mga kababayan natin na nare-request ng repatriation, with this we need really and I'm happy on
nag-step up po. I'm very happy. Ready po ang embassy natin sa Jordan to make it happen din po in terms of yung actual entry. Opo. Kasi from our end dito, kung kaya namin silang dalhin papunta sa border, ang problema paano din i-accept ng Jordanian side yung entry po ng mga kababayan natin sa border. Yun po ang ginagawa ng ating embassy sa Jordan to make sure na makapasok sila. Opo, meron ding just kung sakali barko, Ambassador? In-explore po natin yan yung barko. Pero ang tema, yung tina-target po kasi mga ports. No? Okay. Oo. So, nag-iisip tayo ng mga alternative. Opo. For example, yung mga marina, no? Tinitingnan ho namin yan. Ina-analyze po namin. Opo. Ang problema, yung draft po ng marina mababa din. So, maliliit po na vessels ng mga yate lang ang kaya. At hindi ko rin alam kung papayagan din ng Israeli government na umalis. Kasi I read a report mga 2 days ago, pati yung sea, yung Mediterranean Sea, yung area nila, binabantayan muna din kasi nga very active yung area ng for conflict. Alright, opo. Speaking of mga port area, sa Haifa po ay kabilang po sa tinarget po ng Iranian kung saan meron pong ilang mga missiles na bumagsak. Meron ho ba tayong na-monitor po doon? Kamusta na po ba natin kung may mga apektado po bang mga Pilipino doon, Ambassador? Thank you, Drew. Each time actually na nalalaman namin na isa sa mga target yung natamaan ng Haifa, automatic po nagre-reach out tayo sa community leaders natin doon. Nagsha-shoutout tayo sa kanila to find out kung okay naman. As of last night, ang sabi naman nila, okay naman. Kamusta naman po, Ambassador, yung linya po ng komunikasyon, yung supply po ng kuryente, tubig, nagkaroon po ba ng mga disruptions? Kasi ang tinarget yung ibang mga facilities like yung mga power facilities, yung oil depot, Ambassador? Sa ngayon, since the start, walang problema sa internet, sa power, tuloy-tuloy po ito. Telepono, tuloy-tuloy po. Sa pagkain naman, lumalabas po tayo pagka yung parang may yung okay time na pinapayagan ng Homefront Command na pwedeng lumabas. So, like yesterday po, nakita po natin may mga restaurant na bukas, bukas yung mga supermarket. So, at wala naman po kami nakikitang pila sa harapan ng mga supermarket. So, that would mean po na stocked up sila, na walang panic buying, no? So, so far, yan po yung nakikita natin sa mga lugar na pinuntahan natin. At wala naman ako talaga naririnig na nagsasabing wala nang pagkain sa shelves eh. Alright, at wag naman sanang humantong sa ganon, no, Ambassador. But hopefully ay kayo po ay safe po dyan, at baka meron pa ho kayo mga gusto pong panawagan sa mga kababayan po natin dyan po sa Israel, at syempre yung mga kamag-anak po nila dito na maaring nag-aalala, nagtatanong, naghahanap po ng mga kasagutan. Do you have any other or mga additional contact numbers or mga Facebook page na pwede po nilang tawagan or kung saan po sila maaring sumangguni, Ambassador? Okay, thank you very much, Drew, para sa opportunity na sa mga kababayan natin both dito sa Israel at sa Pilipinas. Yung contact details po ng embassy, no, may 24/7 hotline na emergency number tayo. Ito ay +972-5446-61188 at assistance to nationals number +972-509114 017. Email address po namin telaviv.pe@dfa.gov.ph at ang Facebook page natin at messenger natin na account is PH in Israel. Paki-search po ninyo. 24/7 po namin naman itong mga numero na to at ang Facebook page nito. So, if there are any information ngayon po, dahil po sa mga kababayan naman natin sa Pilipinas, dahil po may internet connection, may telephone lines naman
po na open, wag ho kayo mag-atubili tumawag po sa mga kababayan, sa mga loved ones po ninyo na nandito sa Israel. Bigyan niyo ho sila ng ng boost kumbaga, kailangan po din nila yan kasi syempre po kahit papaano may epekto po itong nangyayari sa kanila. Ngayon finally sa mga kababayan po natin dito sa Israel, again, ito po alam na ninyo ang mensahe ko sa inyo na pag nagsabi po ang Homefront Command na dapat lumapit kayo sa isang shelter, gawin po ninyo yon. Pag sinabi po ng Homefront Command na pumasok sa shelter, pumasok po kayo at wag po kayong lumabas hanggang hindi sinasabi din again ng Homefront Command na pwede na pong lumabas. Ang action po na ito will save lives, no? Literally po. Ang action na to will save lives and also will make sure na hindi po kayo masaktan kahit papano, no? Tapos po, alam din po ninyo, the embassy, lahat po ng team members po ng embassy natin, the DFA, the DMW, the OWA, and the DND teams po dito, stand ready to help you. We work as a team, so pag isang tawag po, nandiyan po kami. Ready din po kami. Opo. Na may mga supplies po kami na na-purchase na naka-stock up na rin, na we can share with all of you. Alright. Yun lang, Drew. Maraming salamat po, Ambassador. Ma'am, mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po muli. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Israel. Salamat po. Magandang umaga din, Drew. Ingat po, ingat. Salamat. Salamat po at good luck po sa inyo. Si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Menjola, ang inyo pong natungayan at napakinggan. Balitang Bayan.